Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Lunes, October 21, 2024. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. FBI tumutulong na sa paghanap sa kinidnap na Amerikanong vlogger sa Zamboanga del Norte. Vlogger nakatanggap umano ng babala na may planong dumukot sa kanya. Somebody did try to come here and kidnap me, right? Would the neighbors help me or would they just sit there and watch? Sa tingin ko, she needs to talk to some professionals. Senator Coco Pimentel, nababahala na sa walang prenong pagbatikos ni VP Sara kay PBBM. Payo sa bise, magpatingin sa mga eksperto. Hagupit ni Bagyong Christine, ramdam na sa ilang bahagi ng bansa. 15 lugar, signal number 1 na. Ilang pasahero stranded sa mga pantalan. Unang araw ng Magpasikat 2024 ng It's Showtime, trending. Madlang people, bakit naiyak? At sa showbiz, Chris Aquino, magbabalik TV na nga ba? Magandang gabi pambungad sa ating newscast. Tumungo na ang mga tauhan ng Federal Bureau of Investigation o FBI ng Amerika sa Zamboanga del Norte para mangalap ng impormasyon sa pagdukot sa isang American vlogger sa bayan ng Sibuco noong isang linggo. Natukoy na ng pulisya ang 2 persons of interest sa pagkidnap kay Elliot Eastman. Pero hindi pa malinaw kung kidnap for ransom ang motibo. May balitang A to Z si Kim Salinas. 1, 2, 3, go! 4 na araw na ang nakalipas mula ng kidnapin ng American national at vlogger na si Elliot Eastman mula sa kanyang tahanan sa Sibuco, Zamboanga del Norte. Dahil tumatakbo ang oras, nagtungo na sa Sibuco ang mga tauhan ng Federal Bureau of Investigation o FBI ng Amerika upang tumulong sa local task force sa paghahanap. Humingi po sila ng update through their legal attaché and so far po ay yun po yung ibinigay sa ating information. Nag-create na po ng Crisis Incident Task Group at ang bumubuo po nito ay ang Philippine National Police, AFP po at Philippine Coast Guard and of course kakatuwang po natin yung local government unit po ng Zamboanga del Norte. Ayon sa report, Huwebes ng gabi dinukot si Eastman ng 4 na suspect na nagpanggap di umano bilang pulis. Nang manlaban ng Amerikano ay binaril siya sa binti bago isakay at tangayin sa isang bangka. Nakita ng asawang Pilipina at biyanan ni Eastman ang buong pangyayari. Meron na po tayong persons of interest, at least 2 po yung persons of interest at inaalam pa po kung ito po bang mga persons of interest ay affiliated po to any group po. Ayon sa mga pulis, nakilala ng mga testigo ang isang suspect na walang takipang mukha kaya tinutunto na ito ng mga otoridad. May mga composite artist sketch na po tayo nung ipinakita po itong picture po na ito. Even dun sa mga rogues gallery po natin ay na-identify po na mga witness. So ito po yung naging lead kung bakit na-identify. Sa kanyang mga vlog, mapapanood ang mga content tungkol sa simpleng pamumuhay ni Eastman sa Mindanao kung saan 5 buwan na siyang naninirahan. We're live. Pero sa isang vlog, ibinunyag ni Eastman na minsan ay may pumunta sa kanilang bahay para balaan ang kanyang pamilya na may gusto umanong mag-kidnap sa kanya. I feel like I've been staying in this area for so long to the point where people, I don't even know if people like me anymore. Maybe they want bad things to happen to me now. Somebody did try to come here and kidnap me, right? Would the neighbors help me or would they just sit there and watch? Ayon sa Zamboanga PNP, pinaalalahanan na nila si Eastman na huwag mamalagi sa lugar dahil mapanganib roon. Hindi pa malinaw sa mga pulis kung kidnap or ransom ang motibo ng mga suspect. Kung talagang ang intention po talaga ay kidnapping for ransom, ay dapat po sa ngayon po, since October 17 pa po nangyari itong insidente, October 21 na po ngayon, 4 days has already lapsed and yet wala pa pong nare-receive na any demand for ransom. Ayon sa PNP, wala pang indikasyon na Abu Sayyaf Group ang dumukot kay Eastman. Sa ngayon, bantay sarado na ng PNP ang border sa karagatan ng Zamboanga del Norte sakaling may planong pumuslit ang mga suspect. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas.
Hinimok ni Senate Minority Leader Coco Pimentel si Vice President Sara Duterte na magpatingin sa mga eksperto dahil nakakabahala na anya ang mga pahayag ng bise laban sa pamilya Marcos. Kabilang dito ang banta ni VP Sara na itatapon ang bangkay ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. sa West Philippine Sea. Ang balitang A to Z ni Ace Cruz. Actually, nag-worry ako sa kanya, kay Vice President. Nag-alala si Senate Minority Leader Coco Pimentel para kay Vice President Sara Duterte matapos sa kanyang 2 oras na pagpapakawala ng maanghang na salita laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong Biyernes. Ani Pimentel, tila seryoso na ito. Sa tingin ko, she needs to talk to some professionals and maybe some close friends and family para mailabas niya yung mga nasa damdamin at nasa isip niya. Kabilang dito ang banta ni VP Sara kay Presidential Sister Senator Amy Marcos na ipahuhukay niya ang mga labi ng yumaong dating Pangulong Marcos Sr. at itatapon sa West Philippine Sea. Ayon pa sa bise, minsan na niyang naisip na pugutan ng Pangulo na inilarawan niyang kulang umano sa kakayang mamuno. Yung mga nasabi niya, hindi usual po yun at saka hindi rin yung na-verbalize niya yung naisip niya, pero yung naisip niya hindi usual eh. So siguro kailangan meron siyang makausap na mas madunong sa atin. Ani Pimentel, akala niya ay AI o yung artificial intelligence ang video ng bise. Gayunman, kinilala niya ang tapang ng Vice President para questionin ang umano'y nakikitang mali sa administrasyon. Mabuti nga itong ganito ka-attentive to detail ang ating Vice President and willing to criticize the administration kasi nagkakaroon tayo ngayon ng check and balance. At least may check. Para naman kay Senator Cynthia Villar na sobra na umano ang pagtatapon ng putik ng mga kaalyado ng administrasyon kay VP Sara. I think masyado namang pin-prosecute kaya nagagalit. So siguro yun ang reason doon. But sana magbati na lang para walang problema. Nauna nang ikinidismaya ni Senate President Francis Escudero ang naging pahayag ni Duterte na anya hindi dapat manggaling sa isang public official. 2016, sa panahon ng ama ni VP Sara na si dating Pangulong Rodrigo Duterte nang payagan ang paghihimlay sa labi ng yumaong dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. Sa kabila ito ng kaliwat ka ng protesta ng mga kritikong tutol sa ganitong hakbang para sa dating diktador. Ayon kay Justice Secretary Crispin Remulla, nakababahala ang mga pahayag ng bise. Desecrates the memory of a person, desecrates the peaceful state that he must be in, having already perished, and they disturb the body. And there are many other moral principles that are being violated. And we're looking at the legal aspects also. We're conducting a study. Pinag-aaralan na ng Department of Justice kung may nalabag si VP Sara sa kanyang naging mga pahayag. Para sa balitang A to Z, Ace Cruz. Nananawagan si Surigao del Norte 2nd District Representative Robert A's Barbers na magkaroon ng joint investigation ang House of Representatives at Senado para sa mas mabilis at komprehensibong aksyon ukol sa mga umano'y extrajudicial killings sa ilalim ng nagdaang Duterte administration. Ayon kay Barbers, iminungkahi niya ang isang joint probe para ipakita na ang investigasyon ng House Squad Panel sa drug war ay patas at walang kinikilingan. Naniniwala si Barbers na magiging mas malalim ang investigasyon kung magsasama ang dalawang kapulungan. Anya, magiging katulad ito ng mga bicameral conference committees na pinagsasama ang mga panukalang batas mula sa parehong kapulungan. Hinihintay naman ang sagot ni Senate President Cheese Escudero at House Speaker Martin Romualdez ukol dito. Samantala, kinumpirma na ng kampo ni dating Pangulong Duterte na hindi ito makakadalo sa panibagong EJK hearing na nakatakda sa Kamara bukas araw ng Martes. I think mas malawak, mas komprehensibo, at siyempre mas maraming mga intelligent questions na maitatanong ang mga membro nitong. Kapapasok pa lang ngayong Lunes ng umaga ni Tropical Depression Christine sa Philippine Area of Responsibility, pero
ramdam na sa ilang bahagi ng bansa ang hagupit nito. Kinansela na ang ilang biyahe, kaya naman libo-libong pasahero ang stranded ngayon sa mga pantalan, partikular na sa Bicol. Ang kumpletong balitang A to Z ni Naomi Almojano. Nagising sa malakas na buhos ng ulan at bahang abot hanggang tuhod ang mga residente ng barangay sa Sagay City, Negros Occidental. Matapos pumasok si Tropical Depression Christine sa Philippine Area of Responsibility madaling araw ng Lunes. Habang hindi naman madaanan ng mga residente at motorista ang kalsada sa isang barangay sa Magpet, Cotabato dahil sa pagragasa ng kulay putik na baha. Sa pagpasok ni Christine, 15 lugar mula Luzon hanggang Mindanao ang isinailalim ng Pag-asa sa Tropical Cyclone Wind Signal number 1. Kabilang dito ang Catanduanes, Masbate, Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Camarines Norte at eastern portion ng Quezon Province. Signal number 1 din sa Visayas, ang eastern at northern Samar, Leyte, Biliran at southern Leyte. Habang sa Mindanao naman, apektado ang Dinagat Islands at Surigao del Norte. At medyo malayo pa ang bagyong si Christine, subalit dahil medyo malawak ang kanyang sinasakupang cloud band, may mga areas na nakakaranas ng mga pag-ulan, lalong-lalo na sa Kabikulan at silangang bahagi ng Visayas. Inaasahang magiging severe tropical storm si Christine pagdating ng October 23, Miyerkules, at maitatalaga sa typhoon category ng Huwebes, October 24 bago ito maglandfall sa Northern Luzon sa Biyernes, October 25. Habang nasa papalapit ito na ating landmass ay posible itong bumagal, kaya mararamdaman talaga natin yung mga bugso ng malalakas na hangin, pati na rin yung mga malalakas na ulan. Dahil dito, kinansela na ang biyahe sa mga pantalan sa Bicol Region, kung saan nasa higit 1,000 pasahero ang stranded, kasama na ang 129 na rolling cargos at 18 vessels ayon sa ulat ng Philippine Coast Guard Bicol. Samantala, patuloy ang babala ng Office of Civil Defense sa mga residente na maging handa dahil tinatayang nasa 30 milyong katao mula sa iba't ibang rehiyon ang posibleng maapektuhan ng bagyo. Higit 18,000 barangay naman ang nanganganib sa mga pagbaha at landslides. Yung super typhoon, di natin naalis yung possibility kasi usually kapag magating end of the year na, nagkakaroon talaga ng mga super typhoon na category. So mas may chance pa rin po. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano. Nagpaalala si Manila City Mayor Honey Lacuna na hanggang Biyernes, October 25 na lamang papayagang maglinis at magpintura ng mga puntod at nicho sa loob ng Manila North Cemetery. Ito'y bilang paghahanda para sa nalalapit na paggunita ng All Saints Day at All Souls Day sa November 1 at 2. Ayon kay Mayor Lacuna, kinakailangan tapusin ang paglilinis bago ang itinakdang petsa para mapanatili ang kaayusan at kalinisan sa sementeryo habang naghahanda ang mga pamilya sa pagdalaw sa kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Simula naman October 28 hanggang November 4, bukas ang main gate mula alas 5 ng umaga hanggang alas 6 o alas 5 ng hapon lamang. Pinaalalahanan din ng publiko na kukumpiskahin po ang mga ipinagbabawal na gamit tulad ng baril, kutsilyo, gamit pang sugal at malalakas na speaker. Samantala, inanunsyo rin ng pamunuan ng Manila North Cemetery na suspendido muna ang cremation services mula October 28 hanggang November 3. Kinilala ng Public Attorney's Office ang pambihirang kontribusyon sa serbisyong publiko ni Sibac Party List Representative Brother Eddie Villanueva. Sabay sa oath-taking at orientation ng mga bagong public attorneys ngayong Lunes sa Bayview Park Hotel, Manila. Tinanggap ng kinatawan ni Villanueva ang parangal kay Brother Eddie bilang Outstanding Public Servant. Ito'y pasasalamat sa kanyang patuloy na suporta sa misyon ng PAO na mabigyan ng libreng serbisyong legal ang lahat ng mga Pilipino sa ngalan ng pagtataguyod ng hustisya para sa lahat. Kasama ring pinarangalan sa pangunguna ni PAO Chief Presida Acosta, sina Zoe Broadcasting Network anchors Daniel Castro at Michael Pastrana ng programang Bangon na Pilipinas. Muli namang iginiit ni Villanueva na kaisa siya sa pagtataguyod ng hustisya para sa lahat. Isang malaking karangalan po na kilalanin ng magigiting na public lawyers ang ating advokasya laban sa korupsyon at pakikipaglaban para sa katarungan, lalo na para sa mga mahihirap. Mas lalo po nating sisikaping maging mas malawig ang free legal assistance
sa mas maraming Pilipino. Maraming salamat sa Public Attorney's Office o PAO para sa karangalang ito. Special na pasasalamat at pagbati sa Chief Attorney of the Nation, Attorney Persida Acosta. Sa Diyos po ang lahat ng papuri. God bless you all. May bagong update ang tinaguriang Queen of All Media na si Kris Aquino. Sa isang mahabang post sa Instagram, ikinuwento ni Kris ang kanyang naging laban sa mga iniindang karamdaman. Anya, nagpa-confine siya pagdating sa Pilipinas para sumailalim sa ilang laboratory test. At ang good news, getting healthier at better naman ang aktres na host. Bagamat wala siyang cancer, labis pa rin niyang ikinababahala ang tatlo niyang life-threatening autoimmune condition. Nabanggit rin ni Kris na nahihirapan siyang maglakad dahil sa kanyang kondisyon. Gayunpaman, mga ka-A to Z, kasabay ng kanyang health update, kinumpirma naman ni Kris Tetay na babalik siya sa telebisyon sa Kapamilya Network bago matapos ang 2024. Wala pang mukha ang magiging programa niya pero inaabangan naman ng marami ang kanyang pagbabalik bilang nag-iisang Kris Aquino. Abangan sa aming pagbabalik, libo-libong ektarya ng lupain na nabili ng mga Chinese nationals. Pinababawi na ng House Quad Committee. At COMELEC, kasama ang social media giants, pumirma ng kasunduan ngayong paparating na eleksyon. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Pinababawi na ng House Quad Committee ang libo-libong ektarya ng lupain na umano'y napasakamay ng mga Chinese nationals sa pamamagitan ng pamemeke ng kanilang pagka-Pilipino. Sentro ng investigasyon ng isang ED Tai Yang na itinuturong kasosyo sa negosyo ng kontrobersyal na Duterte advisor na si Michael Yang. Narito ang ating balitang A to Z. Formal na ang isinumite sa Office of the Solicitor General ang ilang dokumentong nakalap ng House Quad Committee sa kanilang investigasyon sa iligal na pogo at iligal na drug industry sa bansa. Isinasangguni ng komite sa OSG ang libo-libong ektarya ng lupain sa Pilipinas na umano'y iligal na napasakamay ng mga Chinese nationals sa pamamagitan ng pamemeke ng pagka-Pilipino. If ever we recover this, it has to be recovered in favor of the national government. Kasi nga, merong fraud na nangyari. If the real estate is still in the name of this Chinese, we will file the necessary actions. Isa sa mga personalidad na sinasabing pasimuno ng pagsha-shopping ng mga lupain ay isang Chinese na si AD Tai Yang. Base sa investigasyon ng Kamara, si AD Yang ay nauna ng ipinakontempt nung isang taon pa. He was also involved in the sale of properties for Mexico, the LGU of Mexico, Pampanga, and also involved in the corporation, the Empire 999, the Sunflare, and until now he is at large, and having transaction with the LGU of Mexico, Pampanga, particularly during the time of Mayor Tumang. Matatanda ang pag-aari rin ng kumpanyang Empire 999 ang bodega sa Mexico, Pampanga, kung saan nasamsam ang isang shabu shipment na nagkakahalaga ng 3.6 billion pesos noong 2023. Bukod sa mga titulo ng lupang nakuha ng mga dayuhan, naniniwala ang komite na posible ring nakakuha ng driver's license at maging lisensya ng baril ang mga Chinese sa pamamagitan ng pinekeng Filipino birth certificate. A certain Willie Ong also have acquired hundreds, based on our records, we have 300 land titles registered under his name. And then Tony Yang, the brother of Michael Yang. Nangako naman ng OSG na iimbestigahan ng issue na ayon sa Quad Committee ay banta sa ekonomiya
at pambansang seguridad ng Pilipinas. Posibleng magpadala ng government team sa Malaysia ang Department of Justice para imbestigahan kung paano nakatakas patungong Malaysia si dismissed Bamban Mayor Alice Go at ang kanyang mga kasamahan. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, kailangang suriin ang lahat ng flights papuntang Kuala Lumpur, Malaysia noong araw ng kanilang pag-alis. Napag-alaman kasi na walang record ng flight sa manifesto ng travel, kaya kailangang alamin kung paano sila nakaalis dahil isa itong usapin ng national security. Naniniwala rin si Remulla na hindi bangka ang ginamit ni Go para makapunta sa Malaysia kundi eroplano. Matatanda ang sangkot si Go sa illegal na pogo sa bansa. All the possible flights that they may have taken towards Kuala Lumpur, because it does not appear in any manifest. So we have to know how this was done, because in many ways it is a national security concern. Wala pang umiiral na batas para mag-regulate ng political ads sa social media platforms ng mga kandidato. Kaya naman, pumirma ang COMELEC ng isang kasunduan kasama ang social media giants para sa regulasyon ng paid political advertisements online bilang paghahanda sa 2025 midterm elections. Ang balitang ito hatid ni Ian Maghanoy. Kaliwat kanan na ang mga mensahe at kampanya online na may tunog pangangampanya, tunog ng hihikayat na tangkilikin at iboto, maging ang ilang pagbati sa okasyon kahit wala namang koneksyon. Kaya naman ire-regulate na ng Commission on Elections ang paid online political ads ng mga kandidato para sa 2025 midterm polls. Ito ang napagkasunduan ng COMELEC kasama ang social media giants na TikTok, Google at Meta ngayong Lunes sa Palasyo del Gobernador, Intramuros, Maynila. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, layunin ng kasunduan na mabigyan ng patas na pagkakataon ang mga kandidato sa kanilang kampanya mula February 11 hanggang May 10. Para sa Meta, papayagan lamang ang mga political ads para sa mga maliliit na partido. Ngunit, kailangan masubaybayan ng COMELEC ang campaign expenditures alinsunod sa Republic Act 9006 o Fair Elections Act. Basta lang, mamomonitor pa rin ng COMELEC yung expenditure. Di ba? Ang problem lang naman talaga yung length. Kasi sa TV 120 minutes, sa radyo 190 minutes, sa dyaryo yung may half page at saka may whole page, tsaka yung magkano yung babayaran. Pero ang Google at TikTok sinabing matagal na raw nilang ipinagbabawal ang paid political ads online. Gayunpaman, hindi naman daw kasama sa kasunduan ang pagre-regulate ng mga online political discussions ng netizens kahit pa endorsement ito ng kandidato. Dahil dito lumitaw ang tanong, paano ang mga influencers na binabayaran ng mga kandidato para i-promote ang kanilang kampanya? Ayon sa TikTok, wala silang kakayahan na pigilan ang mga diskusyon ng netizens dahil ito ay saklaw ng freedom of expression. We do not allow paid political advertising on the platform. We don't have visibility on any transactions between content creators and politicians. And so we're unable to moderate that space. Sinang-ayunan naman ito ng COMELEC. Yun yung mga hahanapin na butas. For example, walang pinagkaiba yan na yung magpo-promote ng candidacy ng isang kandidato, yung mga supporters. Sasabihin ng kandidato, hindi naman ako yan eh. Yung supporter ko yan. O baka nga kalaban ko yan. So ganun, yun yung mga bagay na hanggang ngayon, gray area yon sapagkat walang law. Sa kabilang banda, aktibo naman ang Meta sa pagtanggal ng mga peking accounts online. Umaasa ang COMELEC na magbibigay linaw ang mga mambabatas sa regulasyon ng social media content ng mga kandidato. Sa ngayon, may nasa 62 social media accounts ng mga kandidato ang nakarehistro sa kasunduan. Matatandaang noong 2022 elections, naglipa na ang mga troll farms na sumusuporta sa iba't ibang kandidato. Bagay na kailangan talagang sugpuin. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy.
Ligtas na nakauwi ng Pilipinas ngayong Lunes ang nasa 70 Pilipino matapos ang matagumpay na repatriation efforts ng pamahalaan dahil sa patuloy na kaguluhan sa Lebanon. Ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Kakdak, umabot na sa 630 na mga Pilipino at 32 dependents ang napauwi mula Lebanon simula nung nakaraang taon. Patuloy naman daw magbibigay ng tulong ang ahensya sa mga naapektuhang OFWs, kabilang narito ang 170,000 pesos na cash aid mula sa Action Fund ng DMW at Overseas Workers Welfare Administration. Samantala, nananatili pa rin sa Alert Level 3 ang estado sa Lebanon na nangangahulugang voluntary repatriation para sa mga Pinoy. Ito yung batch na pinakamaraming repatriates since we began. No? Commercial flight ito from Dubai, coming from Beirut. Sigurado tayo na may higit kumulang 400 pa na gustong makauwi. Pero fluid count ito. Ibig sabihin, posibleng madagdagan sa pang-araw-araw. The Ace is back! Pasok sa main draw ng Guangzhou Open ng Women's Tennis Association 250 Tournament ngayong taon ang Pinay Tennis Ace player na si Alex Ayala. Iya'y matapos siyang makapagtala ng back-to-back win sa qualifying rounds ngayong Lunes laban sa Russian tennis player na si Elina Pridankina. Feeling great ngayon si Alex dahil pambawi niya ang panalong ito mula sa pagkatalo laban sa China noong Linggo. Samantala, todo paghahanda naman ngayon si Alex sa kanyang unang laban para sa main draw ngayong Martes, October 22, laban sa China's third highest ranked tennis player at world number 44 na si Yue Yuan. Good luck, Alex! Susunod, unang araw ng Magpasikat 2024 ng It's Showtime. Bakit nag-trending? At Palawan, spot number 13 sa mga pinakamagandang isla sa buong mundo. Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Heads up sa mga fans ng Street Boys, lalo na ang mga batang 80s at 90s. Muling magbabalik sa entablado ang paborito niyong dance group na Street Boys para sa isang reunited dance concert ngayong Nobyembre. At unang araw ng Magpasikat 2024 ng programang It's Showtime, trending. Bakit nga ba napaiyak ang madlang people sa pasabog ng Team Vice on stage? Makichika sa Balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. This is the sign. Dahil matapos ang 31 taon, muling magpapasiklab sa entablado ang iconic dance group ng 90s, ang Street Boys. Sa Instagram, ibinahagi ng Street Boys member na si Jong Hilario ang poster para sa nalalapit na reunion dance concert na idedirect ni Paolo Valenciano. Ito ang kauna-unahang dance reunion ng grupo pagkatapos ng 3 dekada. Nostalgic ang magiging vibe ng concert dahil mapapakinggan muli ang mga sumikat na dance hits ng grupo noong 90s tulad ng Lick It, Ragamuffin Girl at Beautiful Life. Mapapanood ang Street Boys Reunion Concert sa November 8 sa New Frontier Theater, Quezon City. Siguradong balik ala-ala ito para sa solid fans ng Street Boys. Samantala, napahagulgol naman ang madlang people dahil sa emosyonal na performance ng Team Vice Ganda, Karil at Ryan Bang sa unang araw ng Magpasikat 2024. Sa kanilang temang pag-asa, ipinakita ang iba't ibang mukha kung paano humuhugot ng lakas sa araw-araw at magkaroon ng tiwala sa may kapal at sa buhay. Dapat ang binibigay na natin, yung tinatry natin ibigay yung something that has an eternal value. Yung mas may kabuluhan na siya.
Dahil sa gulo ng paligid, kailangan nating makakuha ng kabuluhan. So ano ba yung kailangan natin ngayon? Sabi ko, yung hope ang kailangan natin araw-araw. Lalo pang pinahanga ng Team Vice ang audience nang magsama sila ng espesyal na performance mula sa P-Pop Kings SB19 at si two-time Olympic gold medalist Carlos Yulo na nagpakita ng gymnastics moves sa stage. Hindi rin nagpahuli si Aura na nagbahagi ng kwento tungkol sa pag-asa. Ipinakilala naman ang mga hurado para sa Magpasikap 2024 performances, kabilang sina award-winning director Rory Quintos, Donnie Pangilinan, Gabby Garcia, Alice Dixon at former ABS-CBN President Freddie FMG Garcia. Excited na rin ang madlang people sa mga susunod na performers ng Magpasikat ngayong linggo. Kaya naman, abangan para sa balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Arat na mga ka-A to Z sa Palawan. Muli kasing pinatunayan ng isa ng Palawan ang natatanging ganda matapos makamit ang ika-13 pwesto sa 25 pinakamagagandang isla sa buong mundo. Batay yan sa Travel Plus Leisure 2024 World's Best Islands List. Ang Travel Plus Leisure ay isang website na binubuo ng iba't ibang journalists sa buong mundo at kumikilala sa mga natatanging destinasyon sa iba't ibang bahagi ng mundo. Bukod rito, kinilala rin ng Palawan bilang pang-5 pinakamagandang isla sa Asia. Ayon kay Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco, malaking inspirasyon ang natamong parangal para sa lahat ng tourism stakeholders ng Pilipinas. Inihayag naman ni Tourism Promotions Board Chief Operating Officer Maria Margarita Montemayor Nograles na patunay ang pagkilalang ito sa natatanging ganda ng Palawan at dedikasyon ng mga mamamayan para makapagbigay ng kakaibang karanasan sa lahat ng dumarayo. Maliban sa naturang award, nominado rin ang Palawan sa World's Best Awards 2025 kasama ang iba pang kilalang lugar ng Pilipinas tulad ng Boracay sa Aklan, Mactan sa Cebu at Panglao sa Bohol. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari nyo itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ay mula sa teacher at advertising executive na si Joel Arthur Barker. Sabi niya, ang bisyon na walang aksyon ay isa lamang panaginip. Ang aksyon na walang bisyon ay nagpapalipas lang ng panahon. Ngunit ang bisyon na may aksyon ay kayang baguhin ang mundo. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako po si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas!